Hi mga mare! Alas 5 na naman yung gising namin ng bata kanina, kaya ayan, nililibang-libang ko muna. Pagkatapos ko nga siyang pinadedi dito, tapos ayan, tinayo ko para nga makapag-burp siya. Medyo nagmumuryot na kasi siya, kaya ayan, tinayo ko muna. Hindi naman kami pwedeng lumabas sa labas kasi napakalamig, tapos napakadilim pa. Kaya ayan, nilibang-libang ko na muna. Tsaka mukhang inaantok pa siya, kaya patutulugin ko pa nga siya. Isang oras lang nga kami naglaro-laro, tapos ayan, napatulog ko pa nga siya. Nakatulog pa nga siya ng mga bandang alas 6 dyan mga mare, sumabay pa nga ako ng tulog sa kanya dahil medyo masakit yung ulo ko. Akala ko nga duduyan ko pa nga siya dyan, kaya lang tinapik-tapik ko lang yung puwit niya, yan nakatulog pa. Pag kasi dinuyan ko yung batang to, hindi na ako makakatulog kasi gusto niya iugoy ko na yung duyan niya. Buti na nga lang dito lang siya sa labag na tulog, kaya nakatulog pa ako. Mag-alas 7 na nga yung nagising kami, tapos mga bandang 7:30 lumabas na nga kami dito sa kwarto para makapagkape na nga. Tapos nung nagising pala kami alas 5 kanina, nagsalang ako ng damit niya para malabhan. Saktong paglabas namin 7:30 tapos na nga yung damit niya. Aga ko nga sinalang yung damit niya, paano ba naman yung washing namin pag naglalabay, napakatagal. Kaya yan, pagkatimpla ko nga ng kape ko, binalik ko siya sa kwarto, binigay ko siya kay papa niya para nga bantayan at makapagsampay ako. May dalangan tinapay na pakabugang Papa Choy, tapos nagtataka ako bakit meron siyang dalang bigas. Ngayon pa lang, sabi niya wala daw pamasahe yung nasakay sa kanya, kaya binigay na lang niya sa kanya bigas. Pagkatapos ko nga makapagsampay dyan mga mare, yan nga binuhat ko na nga yung baby para mapaarawan. Tapos tinawag ko din yung kuya niya para mapaarawan yung likod niya. Paano ba naman inuubo na naman tsaka sinisipon. Sabi ko sa kuya niya, paarawan niya yung likod niya para maalis-alis naman yung ubo niya. Napakaganda nga ng araw niyan mga mare, tapos napakaganda nga ng sikat ng araw, kaya lang hindi namin pwedeng paliguan yung baby. Alam niya naman, pamahina namin talaga na hindi kami nagpapaligo ng Friday. Pwede naman siyang paliguan, kaya lang nasa sa amin naman yun kung gusto namin o hindi. Pero hindi naman masamang sumunod mga mare, wala naman mawawala sa amin. Tsaka kahit hindi ko naman mapaliguan yung bunak, nialamusan ko naman, mabango naman siya. Pagkapahinga nga namin ng baby, ayan nga, nilagay ko na siya dito sa kwarto para mailamusan ko na nga. Simula nung pagkapanganak ko kay Dylan mga mare, isang beses ko pa nga lang siya napaliguan ng Friday. Dati nga pati Martes ayaw ko sana siyang paliguan, pero sabi ng mama ko Martes pwede naman. Friday lang talaga mga mare dahil pamahiin nila yun. Dahil lang sabi nila pag daw nagkasipon yung bata, pag pinaligo mo ng Friday, matagal daw matatanggal yung sipon niya. Para ko lang din naman siyang niligo dyan mga mare, hindi lang nabasa yung likod niya pati yung buhok niya. Ganun pa din naman yung ginagawa ko tuwing pagkatapos siyang maligo. Ibibrip ko na nga lang sana yung bata dyan, kaya lang mga mare medyo malamig yung panahon, kaya yan pinadyamahan ko pa. Ayan nga sa tabi niya yung brief niya, hindi ko na pinasuot sa kanya. Pagkatapos ko nga siya nilamusan dito mga mare, medyo nagmumuryot na siya, kaya yan isasakay ko na siya dito sa Raptor niya. Panigurado kasi inaantok na itong batang to, kaya nagmumuryot. Busog naman din na, kaya yan nilagay ko na siya sa duyan niya. Pagkatulog niya nga mga mare, umalis muna kami saglit ni Tita Pay dahil may pinuntahan kami. Tapos ayan nga, tingnan nyo naman yung bata, napaka-cute. Wait, akala ni Tita Pay siya yung cute yung bata yung sinabi ko, ne? Katapos nga ng bandang alauna na, yan nga, pinalitan ko siya ng diaper dyan. Gigising nga daw niya nung dumating kami ni Tita Pay, tapos ayan nga, inaantok na naman siya dito. Binusok ko na muna, tapos pinalitan ng diaper bago ko nga isakay ulit sa duyan para patulugin nga. O siya mga mare.